ay mayroong magkaibang ibig sabihin. Ito ay isang mental na kapansanan kung saan ang isang tao ay nahihirapang intindihin at unawain ang mga bagay sa kanyang paligid at sa kanyang edad ay madali na hindi ito sakit na nakuha sa pagtanda, ngunit bata pa lamang ay maaari na itong makuha. At karamihan sa mga nagkakaroon ng learning disability ay ang mga lalaki. At sa loob ng 100 taon, 25 ang maaari nitong makuha. Meron ding level ang learning disability. Una yung profound. Profound kung saan ang IQ ng isang tao ay mas mababa pa sa 20. Sunod, ang severe kung saan yung IQ ng isang tao ay mula sa 20 hanggang 30 siya. Yung moderate naman, ang IQ niya ay nagsisimula sa 35 hanggang 40 siya. At ang mild, ang kanyang IQ ay nagsisimula sa 50 hanggang 7. Ayan naman ang mga uri ng learning disability. Una, ang dyslexia. Ito yung kung saan ang isang tao ay nahihirapang spelling ang mga salita habang ito'y sinusunod. Pangalawa, ang dysgraphia kung saan nahihirapan ng tao bigkasin ang mga salita. Pangatlo, ang dyscalculia kung saan ang tao ay nahihirapang intindihin at unawain ang mga konseptong matematika. At ang panghuli, ang dyspraxia kung saan nahihirapan ng tao pagsamasamain ng mga salita at mangungusap sa kanyang sasabihin. Ito ang mga maaaring sanhi ng learning disability. Ito ay maaaring nasa lahi o kaya kulang sa chromosome ang nanay na ibibigay sa anak, ang pakikisama ng mga tao sa paligid. Kunin. May kunin ko. View ko. Pwede din sa paggamit ng droga at pag-inom ng alcohol at hindi paggabay ng maayos ng magulang. Komplikasyon. Nagkakaroon sila ng problema sa paningin at pandinig. Pwede din nilang saktan ang kanilang sarili nang hindi nila namamalayan. Pero nagkakaroon din sila ng pag-uugali hindi nila inaasahan. At nagkakaroon sila ng pag-iiba sa kanilang pakiramdam. At upang maiwasan ito, habang maaga pa lamang, ay iwasan na talagaan na ng nanay ang kanyang anak habang ito'y nasa sasakot. Sa una, ingatan din at laging gabayan ang bata kapag nagsimula na ito